Paigtingin ng Philippine National Police ang kanilang police visibility sa mga gasolinahan matapos po itong panibagong insidente ng gas and run dito po sa lungsod ng Quezon. Alamin ang buong detalye mula sa live report ni Vic Suminta. Ali, naglabas ng babala si Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Sa lahat ng station commander ng pambansang pulisya na sa sandaling mayroon pang mangyayari na kaso ng gas and run, sila ay mananagot o masisibak sa kanilang pwesto. Mahigpit na babantayan na ng mga pulis ang mga gasolinahan para maputol na ang kaso ng gas and run incident na ginagawa ng mga mapagsamantalang motorista. Doon pa lang niya sisingilin. Hindi nga nasara yung gas sir eh. Sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ng Quezon City Police District o QCPD ang pinakabagong kaso ng gas and run sa isang gasoline station sa Mindanao Avenue, Quezon City. Ayon kay General Nartates, mayroong kulang-kulang 4,000 gasoline stations sa buong bansa na iminomonitor ng PNP para masigurong hindi na mauulit ang kaso ng gas and run incident. We have a lot of gas stations nationwide, not only in Quezon City. There are about 3,900 gas stations nationwide. At lahat yan binabantayan. So, nahuli naman yan, madaling mahuli. If we have the data, if we have your data, kukunti lang naman yun, mahuli tsaka mahuli yan. Batay sa report ng QCPD sa tanggapan ni General Nartates, isang kulay asul na kotse ang nagpakarga ng gasolina sa isang gas station sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City na nagkakahalaga ng 1,500 pesos ang hindi nagbayad at agad na sumibat. Naniniwala si General Nartates na mahuhuli ang suspect dahil mayroong kuha ang mga CCTV na maaaring pagkakilalan sa may-ari at driver ng naturang sasakyan na sangkot sa gas and run. Ali, sa kabuuan ay mayroon ng 4 na kaso ang naitalang gas and run incident. 3 sa Quezon City. Unang nangyari ito sa Balintawak, ikalawa sa Payatas, pangatlo ay sa Mindanao Avenue. At yung pang-4 nangyari sa Bacolod City na kung saan ay naresolba na rin ang naturang mga kaso ng gas and run incident. Tanging itong nangyari na lamang sa may Mindanao Avenue ang kasalukuyan na nireresolba ng mga operatiba ng pambansang pulisya. Balik sa inyo, Ali. Okay, Vic, yung mga gas and run incidents na yan, huli, no, timbog. Yung mga suspect na huli rin kalaunan, kamukha nitong latest incident, alas 3 ng madaling araw pala yan ng linggo, dito sa Mindanao Avenue, huli sa CCTV. Ngayon, ang isa sa sinasabing paiigtingin ng pulis ay yung integrated na yung CCTV networks para mas mabilis ang pagresponde ng ating mga kapulisan. Ano ba ang mas detalyadong impormasyon doon? Ali, yung naunang 3 ay mabilis na naresolba dahil agad na i-report. Itong pinakabago sa may Mindanao Avenue, nangyari ito noong linggo at nai-report lamang nitong kahapon. Kaya hanggang ngayon ay nagbabacktracking pa sila doon sa kuha ng CCTV dahil ang punto ni General Nartates, Ali, kapag ito ay nai-report naman agad, ay mahuhuli dahil nakuha naman yung plate number noong sasakyan na involved sa gas and run incident, Ali. Oo, bukod dito sa gas and run incident, ano pa ba ang mga kailangan tutukan ng ating mga pulis? Dahil mismong yung mga gasolinahan, meron din paglabag, hindi ba? Na kailangan bandayan ng mga pulis. Yun, dahil deputize sila ng Department of Energy, binabantayan din yung mga gasolinahan kung nagkakaroon ng hoarding o kaya ay profiteering. Dahil nga dito sa sitwasyon ng presyuhan ng mga produktong petrolyo.
dahil mayroong mga nasampahan na ng kaso na napatunayan na nagkakaroon ng tinatawag na profiteering na hindi sumusunod doon sa price adjustment na ipinatutupad sa kasalukuyan, Ali. Oo. Last question, Vic. Saan ba pwede magsumbong ang mga kababayan natin? Like ako, papakarga ako ng gasolina. Ay, bay, wala na daw nung yung mas murang diesel, yun lang ang gusto kong ikarga. Wala daw mas mura, yung mahal lang. Pag ganon, gusto ko malaman, saan ako pwede magsumbong? Yung tungkol sa presyo, ang dapat hotline daw ng Department of Energy. Pero kung mayroong reklamo, Ali, ang ipinagmamalaki lagi ng PNP, just dial emergency 911. Ayun. Pwede bang, PS, forgot something, pwede bang anonymous? O kailangan magpakilala ko at dapat kakasuhan ko tapos sisipot ako sa korte, ganun. Ano ba yun? Pwede bang itago ang pagkakakilanlan ng nagsusumbong? Hindi, Ali, dahil yung ilan na nagsumbong, hindi naman na kailangan dahil mayroon na ngang deputization ang PNP tungkol sa mga kasong yan, ay automatic naman na sila ay action at magsasagawa ng investigasyon dahil ang kailangan talaga yung koordinasyon ng taong bayan dahil nga hindi kaya ng PNP mag-isa kung hindi tutulong ang taong bayan na Ali. Pero pwedeng magsumbong na kahit daw hindi ka na kailangan na ibigay ang iyong identifikasyon, importante yung impormasyon na ibibigay dahil ito'y ibibiripika naman ng mga operatiba ng PNP. Ayun, tayo palang inaasahan maging force multiplier. Maraming salamat, Vic Sementak. Nag-uulat live.